Iilang kagubatan na lamang ang natitira sa Pilipinas na hitik pa sa mga puno ng kahoy. Isa na rito ang Bataan National Park na nasa gitnang Luzon. Dito ay may makikita pang tinatawag na closed canopy dipterocarp forest. Naririto ang bundok ng Natib na popular sa mga mountain climbers and forest trekkers. Mula sa tuktok dito ay may 360-degree na breathtaking view o tanawin ng Bataan at Central Luzon. Pero masdan mo at hindi na maitatago ang denudation o unti-unting pagkakalbo ng mga bundok. Para bang batok na unti-unting inaahita ng pataas. Kagaya rin ng Mount Arayat at Pinatubo na matatanaw mo sa expressway na halos kogon at maliliit at madalang na kahoy na lamang ang cover nito. Mula sa hitik na vegetation o kagubatan, dito nang gagaling ang evaporation at condensation na dahilan kung kaya wala tayong tagtuyot o drought na nangyayari sa ating bayan. Dito ang watershed o simula ng mga ilog at batis na bumubuhay sa ating kapatagan. Ano kaya ang mangyayari kapag napanot ang kagubatang ito? Teka, ano ba itong natatanaw natin ito? Lapitan nga natin. More or less 1,000 board feet yan, accordingly. Saan nakuha yan, sir? Sa forested area ng Barangay Paisawan. Nangyayari na nga. Meron nang namumutol ng puno at nagkakaingin o nag-uuling sa loob ng kagitnaan ng kaldera. Napakayaman sa rare o pambihirang flora o halaman ang Bataan National Park. Ang ilan kaya dito ay may medicinal value o gamot sa mga sakit na hanggang ngayon ay wala pang lunas. Pati na rin ang mga hayop at ibon na naninirahan dito. Ang habitat o tahanin ng mga halamang gubat at pati na ang mga kahayupan ay lilisan. Saan naman kaya sila pupunta kung wala na ring ibang gubat na mapupuntahan? Ang mga ilog, batis, at maraming waterfalls ay matutuyo. Saan manggagaling ang tubig ng ating mga irigasyon at palaisdaan? Hindi kaya Cagayan de Oro
o ormok ang mangyari sa atin. Gaano po kalala ang pagkakalbo sa lanta ng ating kalikasan? Ito ang satellite photo ng kagubatan ng Bataan National Park noong taong 1987. Ang kulay ay pula o crimson. Ibig sabihin, kung mas pula, mas hitik ang vegetation. Ito naman po ang photo noong 1992. Pagtabihin natin at pagmasdan ang pagkakaiba. Papalaki at paakyat na ang pagkasalanta ng Bataan National Park. At kung hindi ito masasawata, ang nakita nating pagputol ng kahoy at pagkaingin sa gitna ng kaldera, pati itong waring puyo na nakikita natin, ay masasalanta. Ang dating gubat ay magiging parang nakogon at talahiban. Meron po ba tayong magagawa? Ang mga kabataan ay nagdaos ng kakaibang event bilang parangal kay Leonard Ko, isang botanist na tumira sa Bataan National Park para gumawa ng katalogo ng mga flora ng ating kagubatan. The Leonard Ko Flora Adventure Hunt. It will be a 2-day event, and this is in memory of the late botanist Leonard Ko. He was able to publish a book, a guidebook of Mount Native, and that's really the foundation of the event. Sa una po kasi kami naging guide nila sa mga pag-ano sa bundok, yung pag-akyat-akyat. At pag-identify din ng mga punong kahoy sa local name. Kami po yung nagbigay sa kanya ng local name, at malaki po naman na itulong sa amin para malaman na yung mga scientific name na itinuturo sa amin ni Sir Leonard. Maliban sa to commemorate the memory of Leonard Ko, ay nakita namin ito'y napakagandang kasangkapan for the awareness ng biodiversity ng Bataan National Park. Rich biodiversity na kailangang maprotektahan. Nagpapasalamat ako ng napakalaki, lalo na kay Mr. Tong, na inaalala niya ang mga nagawa ni Leonard. Kahit 3 linggo lang siya dito sa Bataan, na malaki pala ang naitulong. May mga 200 na estudyante at mga kabataan ang nagsagawa ng Flora Adventure Hunt base sa katalogo ni Leonard Ko. Nag-tree planting sa lugar ng Kaingin at tinahak ang Bataan National Park mula sa Sinagtala sa Urani hanggang sa Bataan Technology Park sa Morong, kung saan nagtapos ang event. Maganda kasi itong sports nito kasi you learn to love yung nature, saka maraming mga makikita kang mga view, at saka yung excitement na na-conquer mo yung summit. So iba yung feelings na
Kasi nakita namin na ginagawa tong event na to para ma-acknowledge yung nagawa ni Lawrence Ko dun sa nature ng Bataan. Kaya excited talaga kaming lahat. Kasi isa na rin to para ma-promote din yung ecotourism ng Bataan. Tsaka, I think magiging way tong event na to para madala din namin dun sa mga co-students namin dun sa Bataan Peninsula State University yung campaign ng event na to para mapangalagaan at maprotektahan na rin yung kalikasan ng Bataan. Ang natutunan namin dito yung yung pagiging intact mo sa sa nature, sa environment. Kasi ang sa akin, yung personal ko experience doon, nakita ko siguro kung ang tao marunong mag-alaga ng kalikasan niya, hindi siya bibigyan ito ng masamang epekto, hindi siya pahirapan. Ito yung in fact since last year kapartner na kami ng mga bayani ng kalikasan to give awareness campaign para sa mga tao with regards to sa effect ng ating pag-abuso sa ng kalikasan. This is very timely kasi ngayon sa tag-init, umuulan. Hindi lang ulan, may kasamang baha. I should say we may be late, but not too late to reverse everything. So we should act now. In the last Flora Adventure Hunt na ginanap namin sa Bataan National Park, ay gumamit ng technology na na-develop ng Whiteout Technology Services. Papaliwanag ng representative ng Whiteout na si Chris kung paano magagamit ito from fun to something useful like forest preservation. Siguro po simulan ko sa kung paano namin ginamit yung application na yun sa recent event natin, yung Mount Natin Flora Adventure Hunt. Doon po sa event na yun, yung isa sa mga goal ng mga participants is to take a picture of a flower, of a flora, of floras, and mag-incur po sila ng mga points doon, may points sila doon. Ang ginawa namin on the back end, kumbaga sa application, kada picture na kinukuha namin yung geolocation ng bawat picture, tapos sinasave po namin. Tapos pagdating sa website, makikita niyo po doon kung saan nila kinunan yung picture sa buong mapa ng Bataan Natural Park, kasi kung saan po natin ginanap yung event. Ngayon, para po sa akin, very interesting yung ganung klaseng technology na pwede natin gawin yun. Kasi pwede na nating sa mga ibang lugar na hindi naman dayuhin ng mga tao, hindi naman palaging nakikita ng mga tao. Any mountaineer or any person na merong smartphone, na meron nung ganong klaseng application, kapag may nakita silang deforestation na nangyayari or may kaingin o naumutol ng puno, pwede lang agad nakunan yung picture at i-save yung location ng lugar na yun. Tapos kapag in-upload na sa internet, yung mga government agencies na pwedeng umaksyon sa mga ganung bagay, pupuntahan nila agad yung lugar na yun. Kaya nilang puntahan agad kasi meron na silang location. Sa ginawa nating event noon, na pakita po namin na pagkatapos po na ma-upload itong mga pictures na ito, hindi pa kami dumarating sa destination, ay nakita na ng mga Board of Judges yung mga points na nakuha sa mga flowers ng mga participants at yung hard copies naghihintay na sa amin sa Bataan Technology Park na ginawa ang awarding ceremony. Kaya't ako'y namangha doon. Kaya't ito'y magagamit from fun to something very useful such as preservation of our forest. Yung talaga namin, contribution namin is gumagawa kami ng mga apps or yung mga project namin na tinatry namin na maka-help sa environment. So, isang example to, di ba? So, very environmental yung nature nung app na to, nung software na to. So, yun yung ginagawa namin. So, in our way, we'll try to make apps that will make saving nature fun. Paano ito nangyari? For the first time, man, idea, and technology combine to address the challenge that faces our country. The youth not only had fun, they discovered that they can be used to protect our forest.
our country and Mother Earth. Tutunan namin kung paano maging aware sa environment kasi galing kami sa Navy, so ang namin advocacy din namin sa dagat, which is parallel din sa kabundukan na kung paano pangalagaan kasi parehas rin to kumpara sa sa dagat. Sa event na to, natutunan namin yung magkaroon ng coordination sa bawat isa. Natutunan din namin na magkaroon ng pasensya sa paghahanap ng mga objective na hinahanap namin, mga subject ba namin. Ang kahalagahan ay we have created awareness about the rich biodiversity of the Bataan Natural Park and the need, therefore, to protect the habitat that harbors this flora, this fauna, and all the life of that is supported by the national park. We ask you to join us to take up the challenge. Mga Bayani ng Kalikasan invites volunteers. Call or email